Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig. Ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready nang matulog. Hihingin ko muna ang inyong 12 minutes para sa ating daddy or sa G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Sa ngayon, araw po ng Huwebes. At dahil Huwebes po ngayon, ay magle-lecture na naman tayo. Another lecture na naman about the minerals. Yun ang topic natin for the past 2 days. At meron naman tayong Premier Marathon mamayang gabi. So, syempre, umpisa tayo ng alauna ng hapon, Philippine time with Inday Dayag vlog, followed by pagbabalik ng ating Drayson Mabunay PWD vlogs at hindi pa tayo sure sa ating third batch. At syempre, ang ating Ancotic channel para po sa ating 4 batches ng Premier Marathon. At syempre, magko-congratulate po ako sa ating bagong admin na si Bro RMG Bernard Vlogs. Bagong kasama sa admin ng Bahay Kulitan at nag-celebrate po siya ng kanyang birthday kahapon, kagabi. Sa Philippine time it was 8 o'clock in the evening at medyo late na rin po yun natapos, no? Grabe. Ang saya-saya po, 5 hours and 40 minutes po na live stream. Of course, maraming salamat po sa mga nag-sponsor. Ayaw nilang ipaalam kung sino po sila sa mga nag-sponsor po. At sa kanyang pag-games. At syempre, dalawa po nag-sponsor. At syempre, sa lahat po na nag-akyat, nagkomenta, at nag-support. At syempre naman sa Team Puyaters kung saan po nila ay ginanap ang kanilang last batch ng kanilang premier promotion, ay si Bro RMG po ang naging host po. Ayan, hindi ko na po isa-isahin mga pangalan ng mga involved, pero salamat po talaga. Alright. So, ngayon po ay proceed tayo sa ating topic which is minerals. Ayun po. Sa minerals po tayo ngayon mga masters. Ayun na minerals. Ano pa ang nandyan sa mga minerals kung bakit po tayo ay magpo-focus dyan? Alright. So, syempre ang minerals po ay na-discuss natin for the past 3 days na. Ika-3 araw na po ito. At dito na ako kasi yung aking, meron talaga problema yung aking ayusin ko lang po ito sa susunod. Hindi ko talaga alam kung paano ko to ayusin. Marami akong tripod sa clinic, pero hindi ko pa talaga hindi ko nadadala dito. Alright, so dito tayo ngayon about minerals. Okay, so table 1. May table po ito ngayon. Right? So, minerals supplied by the USDA. Daily Food Plan Food Groups. Ayun, di ba? So, food group. Ayun ang sa ilalim po, sa left side, food group po yan. At ano ang matatagpuan mo ng mga minerals sa mga food group na yan. Alright, so umpisa po tayo sa tinatawag na dairy or anything that contains products from cattle or cows. So, mga cheese, gatas, di ba? Ang yogurt. Okay? So, dairy, anong makikita natin sa dairy? Calcium, magnesium, phosphorus, and potassium. Ayan. Calcium, magnesium, phosphorus, and potassium. Okay? So, maganda po yan sila. Ang dairy sa bones at sa heart at sa skin at sa overall health din natin. Alright, second is protein foods. So, sa anything that is rich in proteins, so ano makikita mo dyan? Iron, copper, zinc, chromium, magnesium, potassium, phosphorus, and sulfur. Ayan po sila. Again, sa mga protein-rich foods or sa protein foods, iron, copper, zinc, chromium, magnesium, potassium, phosphorus, and sulfur. Sa fruits, ano po ang makikita natin sa fruits? Alright, sa fruits po ay magnesium, manganese, and potassium.
O, di ba? Kita nyo to? Itong mga makikiano natin. Sa vegetables naman po, ayun, potassium, magnesium, iodine, and selenium. Alright? Potassium, magnesium, iodine, and selenium. Ayan po. So, sa grains, sa mga grains, ano po yung usual na makikita natin sa grains? Iron, copper, zinc, manganese, magnesium, molybdenum, chromium, and phosphorus. Yan. Ang makikita po natin sa grains ng mga minerals ay iron, copper, zinc, manganese, molybdenum, chromium, and phosphorus. Alright, so nakikita natin sa taas, ayun pa, shown in the table 1 of foods for from each of the USDA daily food plan. Food groups is required to provide the minerals needed. Ayan po ang mga listahan nila. The following table na naman, sa next na table natin, sa table 2, will help provide information on the function and the best sources of minerals. Ang mga functions na, ito na po, isa sa mga importante nating topic, ang mga functions po nila. So, summary of major minerals. Calcium. Sa muna tayo sa calcium, mga masters. Ano po ang function ng calcium? Ito, tandaan natin ha. Ano po ang maidudulot ng calcium sa ating katawan? So, ito po ay tumutulong sa pag-form ng ating mga ngipin at ating mga buto-buto. As it says here, aids in formation of the bones and teeth. Normal blood clotting. So, para hindi po mag-clamp ang yung dugo natin, pag may enough or normal calcium level ka po, ay ina-avoid niya po magkaroon tayo ng blood clotting. Okay? So, muscle contraction and relaxation. So, ang pag-relax at pag-contract ng ating mga muskulo ay kontrolado din po yan or with the help po of calcium. At syempre, sa ating heart, ito po ang nagbibigay din ng ito po ay tumutulong din para ang heart muscles po, involuntary muscles po yan yung heart, ay para yung heart muscles natin ay mag-contract and relax din. Hindi po, tandaan po natin na yung ating mga heart ay very, involuntary po yan. Nagbibit yan kahit na hindi mo kontrolado. Nantok na ako kasi kulang tayo sa tulog. Aminado natin yan kasi maaga pa ako nagising. Right? So, ang ating muscles po ay kailangan mag-beat. Kailangan po yan mag-bomba. Ang beat na yan ay bomba po yan para po ay magbibigay po ng pressure para dadaloy po yung dugo sa ating buong sirkulasyon. Okay? So, at saka, sa function ng heart po, syempre, ang ating ano po yan, ang ating calcium, yung calcium po ay kailangan talaga. And of course, ang calcium po ay kailangan din para sa nerve function. Diba? May mga nervous system tayo, yung electronics ng ating katawan, electrons, yung feeling, sensation, pain, diba? Sa nerves natin yung dumadaan. So, malaki ang tulong ng calcium para po sa ating nerve function. So, ano po ang mga pwede nating sources ng calcium? Ito po, alam ko, common po ito dahil nung bata pa tayo, naturuan tayo nito. So, syempre, ang pinaka-common na mga food sources of calcium are milk and other dairy products. Anything that are from animals na mammals na nagpo-produce ng kanilang gatas. Di ba? So, very, very rich din daw yan. Dun po yan ng calcium. And greens. Yung mga greens, mga kale, di ba? Mga green, colored greens, yun, mga greens, mga vegetables. Normal blood clotting, muscle contraction, and broccoli. Ang broccoli,
broccoli or broccoli is a good source din. Is greens po yan, greens. Salmon, o, diba? Salmon na isda, yung pink salmon at kung ano-ano mang klaseng salmon dyan. Sa Pilipinas, ang tawag dyan is salmon. Pero syempre dito is salmon with the silent letter L. Alright? So, salmon and lentils. Lentils, parang munggo po yan. Yung itsura niya, pero malit-lit po siya. Ayun, so, very rich pala yan. At saka, syempre, sardinas, yung isda, at beans and peas. Ayun. Maganda pong sources ng calcium. Alright? So, ano pa? Hindi na tayo magtatakil ng iba muna. Ito lang muna. Kasi, bukas iba naman yung topic natin. So, ano pang function ng calcium? So, it aids in formation of bones and teeth. Tumutulong po yan para sa paggawa or maintain at syempre nung pagdevelop ng ating buto at ating ngipin. It also regulates release and use of body's energy. Nako, ang calcium pala, importante yan kasi tumutulong yan para maka-produce po tayo or maka-release po tayo ng certain energy which is, of course, needed for our daily function. Right? So, saan ba si G natin? Si G natin nasa baba. Ayaw nasa lowest floor po siya. Kasi meron po, doon siya. Siguro, baka magdudumi po yan sa baba. Nagtago muna si G natin. Ewan ko kung bakit. Pero okay na mo yan. Alright, mga masters at mga ka-G, kita-kits tayo sa ating premier marathon mamaya sa Bahay Kulitan. Meron tayong 4 na hosts. At ako po ay taos puso nagpapasalamat. Again, this is your one and only Master Worm and G. God is great. Yahoo!